Mga tol, nandito sa ating studio ngayon, si Dennis Isip at Alberto Zapatua. Silang dalawa ang tinutulong sospek sa umano'y pagpatay sa pulis ng Imus Cavite na si Pion Bernardo Noche nitong July 8, 2012. Pumunta sila sa atin para personal sumuko at ilaban ang kaso. Kanina, magandang hapon po. Kanina po, General, pumunta nga po sila dito sa amin at dahil nga po natatakot sila, may shoot to kill order, di umano, sa kanila. In fact, nakausap po namin yung PNP Cavite at talagang pinaghanap sila. Gusto silang patayin. In fact, yung isa sa mga suspect, patay na. At sila, nung malaman nila talagang hinanting sila, tumakbo po rito, General, at sumuko. Although wala silang inaamin, pero gusto nang sumuko, takot na takot po sa kanilang buhay. Kaya nga po, salamat na punta kayo dito. General, so ano po mangyayari dito sa kanila? Of course, tama yung ginawa nila dahil kung if they fear for their lives, kung ano man yung allegation sa kanila ng Cavite PNP, mabuti pumunta sila dito sa inyo at manghingi ng proteksyon. Dito naman dahil nandito sila sa area of jurisdiction namin, by all means, we have to provide security to them. Opo. Mga kapatid, si General Mario de la Vega, siya po ang QCPD Director. Bagamat hindi siya umamin at meron na pong naisang pang kaso, ang mangyari dito ngayon, General, is matapos namin i-turn over sa inyo, kayo na hong sigurong gagawa ng mga paraan na para anong nararapat para gumulong ulit yung prosesong legal. Tama yun. Basta dali namin sila sa opisina namin para bigyan sila ng protection. And we will try to link up with IBP so that we could get advice from them what to do with yung kusa nila pagpunta dito. Okay, so yung IBP sinasabi niyo po, yun po yung Public Attorney's Office. Public Attorney's Office saka yung IBP of the Philippines, para yun ang tutulong. Okay, so kasi General, kanina takot na takot. In fact, may mga kasama pa sila mga pamilya nila at kamag-anakan dahil akala ko yung mga matitigas, takot din sila mamatay. Kaya nga sabi ko, doon sa mga Pulis Cavite, nanawagan ako, galangin natin batas, galangin natin proseso, huwag kayong padalos-dalos. Kasi kanina, nagbigay ng pasabi yung mga Pulis Cavite. Gusto pupunta rito, on the way na raw. Dudukutin itong dalawa. Sabi ko, galangin yung TV5, at saka unang galangin yung batas, tapos galangin yung TV5. Huwag kayo pupunta rito, kukunin nyo para patayin. Gustong patayin eh. Diyan si District Director. At least, nandito po. Salamat po, General, sa pagpunta nyo rito. At anyway, ano lang, kay Attorney Mel, pwede natin makausap. Attorney Mel, si Attorney Mel, ang legal natin, in-house, sa legal. Attorney Mel? Alam mo, Rafi, okay, maganda itong nangyari ito kasi ang pag-aamin at hindi pag-aamin dapat talagang pinagninilayan ng respondent o ng mga akusado, hindi basta-basta ginagawa yan. Yung protective custody na yan, tama yan. Kasi nga nakaligay rin sa ating mga batas na ang katungkulan ng mga pulisya ay talagang sabihan sila na may karapatan sila magkaroon ng isang competent na abogado at hindi lang abogado, isang abogado magsusuri ng kanilang mga sitwasyon at whether aamin sila o hindi aamin ay dapat sanhi ng tunay na pagninilay-nilay. Tama yan, Rafi. Magandang ginawa natin dito. Okay, thank you po, Attorney Mel. So, General, meron din kayong kasamang abogado kanina. Nakita ko ata si Attorney Borromeo, Colonel. Okay, so pagkatapos nito, you will guarantee na sila ho'y safe. May kaso naman po wala nasampa ngayon sa Cavite. Kung may naisampa ng kaso sa Cavite, sa prosecutor, regular PI na ito. So preliminary investigation. It will be given as... Pero General de la Vega, ang question ko po, yung custody po, paano ho mangyayari dito? Anong hawak po ninyo, but then yung kaso nila is doon tinatry sa Cavite. How is that? Ganun nga, sa procedure, kailangan namin silang ipresenta din sa korte, sa IBP, saka sa Public Attorney's Office, and wait for someone ng fiscal. And we'll escort them in going to Cavite. Hindi ho sila ita-turn over sa city jail? Hindi naman. Dito sa amin. Wala pa silang warrant. Yung attorney at saka yung IBP, fiscal, sama-sama yung tatlo. Para kung magugulong talaga yung legal na proseso. Legal process. Ayun. Okay, meron kayong gustong sabihin, dalawa? It's up to you. Pero meron karapatan kayong tumahimik, huwag magsalita. Wala kayong gusto sabihin? O mensahe? Meron. O sige, meron. Sige. Sige, anong mensahe nyo? Hindi. Kagaya ho namin na wala naman akong kasalanan ay gusto namin mapatunayan yon. Okay. Sa korte. Okay. Ikaw naman. Ang maano ko lang po yung aking mga pamangkin na natuturo sa amin hindi naman kami ang pumatay pinatay na rin nila.
At pati kami dinidiin. Sino nagtuturo sa'yo? Pamangkin mo? Opo. Nagtuturo sa mga pulis doon? Ba't kayo tuturo mismo ng pamangkin mo? Dugo mo yun. Oh, kadugo mo, ba't kayo tuturo? Asawa po ng ano yun? Yung polis. Namatay. So, kamag-anak ng misis mo yung pulis. Okay. But anyway, sa inyong dalawa, una-una, humiling kayo ng safety. Dito kayo pumunta para safe kayo. Ginant namin, kita mo, buong pwersa ng QCPD. Sumaklolo sa inyo, tumugon sa inyong kahilingan. At pangalawa, care of QCPD kayo. Bukod dyan, yung legal process, yung abogado, IBP, piskal, ibibigay sa inyo, yung mga karapatan nyo maprotektahan. Okay? Sige po. Maraming po salamat po, General De La Vega, sir. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you. Okay. Magbabalik pa po ang T3. Diyan lamang po kayo.